Alam niyo po ba na ito pong si Panelo nagsalita na at talagang literal mga kababayan na sinoplak ito pong kampo ni Senator Alan Peter Cayetano, yung kanilang majority na iginigiit mga kababayan na sila po yung pinupunterya ng Malacanang ng kung sino man para po malagas yung kanyang majority at para makulong yung mga kasamahan niya pong senator katulad nitong sina Senator Jinggoy Estrada. So ngayon mga kababayan, ito po yung hindi natin inaasahan na mismong manggaling sa kampo nito pong mga Duterte mga kababayan, sa mga kaalyado ni Sara Duterte, yung magsasalita po ng ganito. So ngayon, ayon po dito sa Batas PH mga kababayan, basahin po natin. Hindi ginigipit sa mga kaso ang Senate Majority Members. Sabi daw po ni Panelo. Former presidential spokesperson Salvador Panelo said he does not believe members of the Senate majority are being politically targeted by the administration following the filing of graft and plunder charged by the Office of the Ombudsman against Senator Jinggoy Estrada over his alleged involvement in the flood control kickback scheme. Yan po yung sabi dito. So ibig sabihin, sinasabi po dyan mga kababayan na hindi daw po naniniwala si Panelo na tinatarget ng administrasyon ni PBBM. Ito daw pong grupo ng majority ni Alan Peter Cayetano. Taliwas po mga kababayan sa sinasabi ni na Alan Peter Cayetano na kesyo ginigipit sila, may mga pananakot sa mga kasamahan niyang senator, tinatarget sila mga kababayan, pinupunterya sila, at taliwas din sa sinasabi nito pong sina Amy Marcos, kasi yan po yung claim nila mga kababayan pinupolitika sila, hinahara sila mga kababayan at tinatarget yung mga kaalyado po nila, kaya malaking posibilidad na makulong po yung may mga kaso dyan at yung mga makakasuhan pa. So ngayon sabi pa dito, basahin pa natin. In an interview, Panelo said the investigation and allegation against some majority senators began even before the lawmakers become part of the majority bloc, rejecting claims of political persecution mga kababayan. Kasi nga, kung titingnan nyo, hindi pa po miyembro o hindi pa sila majority ng mga panahon na yon, talagang predictable na makakasuhan na po itong mga ito. Kasi nga, 2025 pa lang, expected na po ng taong bayan na yan po mga kababayan talaga ay makukulong. Kasi 'di ba inaasahan nga natin na by December 15 makukulong po itong mga ito, pero hindi po nangyari. Kaya nga kung makulong itong mga ito mga kababayan, hindi na po nakakagulat yan sa taong bayan, kasi nga inaasahan na po ng mamamayang Pilipino na makukulong po mga kababayan itong mga ito. Itong katulad ni Jinggoy, Joel at nitong sina Chis Escudero. So ngayon sabi pa dito, basahin pa natin. Ani ni Panelo, hindi ako naniniwala na tinatarget daw ang mga miyembro ng majority. Kasi ang mga investigasyon na yan, ang mga paratang na yan, noong minority pa sila, sinimula na yan. So hindi mo pwedeng sabihin na ganyan. Maganda yan. Whether majority ka o minority ka, kapag ka may ebidensya na gumawa ka ng pagnanakaw sa bayan, dapat talagang ihabla. Yan po yung sabi mga kababayan nitong si Panelo. Kasi kung titingnan naman talaga natin mga kababayan, yung claim nila na kesyo pinupolitical sila, tinatakot sila ng administrasyon ng Malacanang, may mga pananakot pa daw sa mga kasamahan ni Alan Peter Cayetano, wala pong katotohanan yan. Diba? Eto mismo, kaalyado na ni Sara ang nagsabi na hindi siya naniniwala na tinatarget mga kababayan yung mga senator na miyembro ng majority ni Alan Peter Cayetano. So ibig sabihin, talagang dito pa lang mga kababayan, sunog na po etong sina Alan Peter Cayetano dito po kay Panelo. So ngayon sabi pa dito, kung makikita nyo mga kababayan, kaya siguro nagkakaganyan eto pong si Alan Peter Cayetano, kasi alam niya yung consequence or yung kapalit mga kababayan kung sakaling etong si Jinggoy ay masampahan po ng plunder. Bakit po natin nasabi? So ngayon sabi po dito sa post ni Attorney Carlo Ibanez, eto basahin po natin Ayan, sabi dito, Jinggoy masuspend sa Senado or masususpinde mga kababayan sa Senado. Sabi pa dito, ang plunder case laban kay Jinggoy Estrada na isampa na sa Sandigang Bayan under Section 5 ng Anti-Plunder Law kapag ang isang public officer ay may kaso ng plunder na pending sa court. He shall be suspended from the office mga kababayan, or ibig sabihin, suspendido po
etong si Jinggoy Estrada o malaki ang posibilidad na masuspindi po siya sa kanyang opisina. So ngayon sabi pa dito, mandatory ito. Ibig sabihin, walang discretion ang judge o ang sino pa man basta may kaso kailangang isuspend. At pag nasuspend siya, hindi na siya makakaupo sa Senado. Hindi siya makakaboto, hindi siya makakasali sa deliberation, hindi siya bibilangin sa quorum. Kailan dapat maglabas ng suspension order ang court? Dapat agad-agad yan. Ang purpose ng suspension order ay protektahan ng gobyerno habang pending ang kaso. Kung ang aligasyon ay pagnanakaw ng pondo ng bayan, hindi dapat manatili sa pwesto ang opisyal na may access sa record at sa funds. Sabi pa dito, kung patatagalin pa, mawawala ng saysay ang Section 5. Ang punto ng batas ay alisin agad ang kapangyarihan ng opisyal habang nililitis ang kaso. Kaya dapat Lunes na Lunes mag-issue na ng suspension order ang Sandigang Bayan. At yan po yung sinasabi dito mga kababayan. Ibig sabihin, pag nasuspinde, ito pong si Jinggoy Estrada, hindi siya makakaboto sa impeachment. Malaki ang posibilidad, allegedly mga kababayan, na hindi siya makaboto sa impeachment ito pong si Sara Duterte. Ang isa pa po dito mga kababayan, sa mga deliberation, hindi siya pwedeng makisali. Kasi nga, suspended po siya as a senator. So yan po yung malaking posibilidad na mangyari kapag inilabas na yung arrest warrant ng plunder laban po dito kay Jinggoy Estrada. So ngayon, ang isa pa dyan, kung makikita po ninyo mga kababayan, since pamali-mali na ang sinasabi nito pong si Alan Peter Cayetano, yung mismong former Senate President, nagsalita na po, which is ito pong si former Senate President Coco Pimentel. At ayon po sa kanya mga kababayan, ito basahin po natin. Let's get a better unifier to run the Senate. Naniniwala si dating Senate President Coco Pimentel na kailangan ng Senado ng mas mahusay na unifier upang mapag-isa ang mga senador at upang maging maayos ang takbo ng kanilang trabaho. Gayunpaman, sinabi ni Pimentel sa panayam sa DZBB na nakasalalay kay Senate President Alan Peter Cayetano ang desisyon kung bababa ito sa pwesto o hindi. Kung ayaw niya, tapos ang mga senador. Kung ayaw niya, tapos ang mga senador. Kung happy pa rin siya na wala siyang ma-achieve. Yan yung sabi dito mga kababayan. Kung babasahin po natin yung quote-in-quote, nag-volunteer ka to be a leader ng chamber mo. Tapos ang chamber mo, walang magawa kasi puro kayo away. So, baka maisip mo na hindi pala para ako rito. Ibigay na natin ito for the good of the chamber, hindi yung for own good. Yan po yung sabi mga kababayan ni Coco Pimentel. Ibig sabihin pinagbababa niya na sa pwesto or pinabababa niya na sa pwesto ito pong si Alan Peter Cayetano kasi wala na mga kababayan eh. Ang Senado papunta na sa lusak. Pinagtatawanan ng taong bayan, hindi na nire-respeto. Pag si Alan Peter Cayetano nagsasalita, ang akala lang ng mga kababayang Pilipino po natin, isang magiinom lang sa kalye. Di po ba na kung ano-ano mga pinagsasasabi? Kasi hindi na nga po pinagkakatiwalaan ng taong bayan. Ito pong si Alan Peter Cayetano, buhat nga mga kababayan nung hindi natutupad yung mga pangakong ipinangako niya sa taong bayan. Kaya nga kung titingnan nyo mga kababayan kahit etong Sir Ronald Llamas ay pinagtatawanan na rin po mga kababayan. Ito po mga pinaggagawa niya mga senador, diyan po mga kababayan, sa Senado, lalo na po nitong sina Alan Peter Cayetano. So ngayon kung panonoorin po natin mga kababayan, ito pong matinding pagbatikos ni Sir Ronald Llamas, isang political analyst, dito po sa bagong itinatayong Blue Ribbon subcommittee, nito pong sina Marcoleta mga kababayan at nito pong sina Alan Peter Cayetano. Dyan po mga kababayan makikita natin na talagang sablay na mag-isip. Ito pong sina Alan Peter Cayetano. Bakit mga kababayan? Kung titingnan nyo, paano magkakaroon ng kredibilidad yung isang subcommittee kung yung uupo na chairman ay balak kasuhan o kakasuhan ng plunder dahil sa pagtanggap ng 75 million pesos habang siya ay nakaupo
na kongresista mga kababayan. So paano pa tayo maniniwala sa investigasyon ng maanumalyang flood control kung yung gagamitin na witness mga kababayan mga bata nung tao na nagbigay sa kanya ng 30 million pesos? Di po ba? So ngayon ito, pakinggan po natin at i-play po natin. Bahala ka na, Sek, ha? Hindi niyo ba naramdaman? Yan, ang ano. Ako kasi naramdaman ko eh. Ano? Hindi naramdaman ng ating mga kababayan Ang? Sek. na parang may kinikiskis sa mukha nila eh. Yan. Oh? May Ah. kinikiskis eh. Sek, sandpaper. Suyod? Oh, dahil biglang yung Blue Ribbon Committee ay in-appoint na dalawang vice chairman. Oo nga. Dalawa. Yung isa ay si Jinggoy Estrada. No? Yung isa ay si Sino? Senator Marcoleta. No? Hindi pala kontento. Di ba? Gumawa pa ng isang subcommittee na Ito nga pala mga kababayan na para maliwanag po sa kaalaman po ninyo. Di ba meron na pong Senate Blue Ribbon Committee, which is ang chairman po niyan mga kababayan, ng committee na yan ay si Pia Cayetano at yung dalawa pong vice chairman, ika nga mga kababayan, ay ito pong itong si Jinggoy Estrada at ito pong si Rodante Marcoleta. Pero hindi pa po sila nakontento diyan mga kababayan kasi nagbuo pa sila ng isa pang subcommittee na mag-iimbestiga po sa maanumalyang flood control at ang target po ng subcommittee na yon ay palabasin ang mastermind allegedly ay ang ating mahal na presidente. Di po ba? Yun talaga ang target dyan. Gumanti sila sa presidente at palabasin na si PBBM po ang mastermind ng maanumalyang flood control. So ngayon ituloy pa natin. mag-iimbestiga sa mga DPWH flood control squad. Oo nga. Talaga. Sino? Sino? Eh di siyempre si Senator Marcoleta. Kaya, hindi nyo ba naramdaman? Yung ikinikiskis sa mga mukha nyo, Yan. no? Na parang di walang hiyaan dito. Diba? Hindi naman kayo aangal. Grabe, no? Di ikikiskis ko na sa mukha nyo. Nesting eh. Sa ginagawa nila, wala bang sounds? Meron. Yung Yan. Alam nyo mga kababayan, grabe no? Sa ginagawa nila sa Senado, talagang binabalahura na nila. Wala na silang pakialam kung masisira ba ang Senado at pupulutin sa kangkungan. Ang mahalaga lang talaga sa kanila mga kababayan, masunod yung gusto nilang dapat na masunod, which is gumante papunta sa Malacanang. Di po ba? Gantihan ang gobyerno ni PBBM at ipagigante yung mga kaalyado nila na posibleng makukulong na. Di ba mga kababayan? Kasi nga wala na eh. Total naman, siguro nasa isip ng mga yan, total naman nasira na namin ng Senado, sisirain na namin ang tuluyan ng imahe ng Senado. At bilang isang mamamayang Pilipino, papayag ba kayo ng ganyan? Na pagkatapos ninyong pasahurin mga kababayan, na pagkatapos ninyong pagkatiwalaan, pinapasahod nyo na nga, puro kawalang hiyaan lang ang ginagawa ng mga yan sa Senado. mag-iimbestiga sa korupsyon. Yung dalawang vice chair ay nangunguna sa mga kakasuhan. Yeah. Tama. Sa tender, Yun nga eh. no? Sa graft. No? At yung isa, umamin. Sabi nga ni Boying Remulla, hindi na namin kailangan ng ebidensya. Lahat ng ebidensya nang galing sa The kanya. easiest investigation. Oo, at hindi pa Kaya nga. kontento si Ambassador of Jesus Christ, Alan Peter Cawatano, na ginawa pang head ng subcommittee to investigate the flood control scandal. Kakasabi lang sa kanya ng isang buwan, no, bago itong Senate ko na ito, nung dating head ng Blue Ribbon Committee, si Ping Lacson, meron niyang 500 million na allocable. Tama. Na ibinigay ni Bonoan. Na ngayon, may kaso rin ng plunder. Diba? Correct. Tapos, kakawin mo ba namang head? Nung Tsaka siguro mga kababayan ha, ito kung iisipin nyo po, siguro kaya ayaw po nilang permahan yung committee report mga kababayan ng Senate Blue Ribbon Committee, kaya ayaw siguro permahan ng iba mga senator. Kasi ayaw nilang magpatuloy talaga mga kababayan yung investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa pangunguna
ni Senator Ping Lacson. Kasi pag ipinagpatuloy yan mga kababayan, maniwala kayo sa hindi, lalabas yung 500 million pesos na allocables mga kababayan ni Senator Dante Marcoleta na ibinigay sa kanya nito pong si Secretary Manuel Bonoan or dating Deputy Secretary Manuel Bonoan. Diba yan po yung kinakatakot at talagang iniiwas nila na mangyari. Yung magpatuloy yung investigasyon at lumabas pa yung iba mga pangalan na posibleng sangkot sa maanumalyang flood control. At ang kinakatakot ng majority ni Alan Peter Cayetano ay ang lumabas ang pangalan ni Senator Dante Marcoleta at nung iba pa na mga kaalyado nila. Special committee para investigahan yung skandalo sa DPWH. It is like the vampire guarding the blood bank. Yes! Oh, di ba? Paliwanag ko na dito. Baka makalimutan na naman niya. Thirsty. Diba? Kaya, grabe, no? Ibang klase. Grabe yung impunity. Yun. Pero ang ibig sabihin ng That's the impunity, word. ang tingin nila they can get away with it. Yeah. Ang ibig sabihin ng impunity, hindi lang sila will get away with it. Ang ibig sabihin niyan ay wala kayong gagawin. Hindi kayo magagalit. No, papayagan nyo yung kawalangyaan na yan. Yun. Kaya, mga kasama, wakasan na natin yan. No, hindi lang yan insulto. Yun. No, hindi lang yan yung senador na insulto na tinubuan ng mukha. Senador. Sek, may nagagalit sa mga commenters. Kawawa naman daw yung mga pag na ano. Ay, sorry po. May pag daw sila. Kita nyo may aso dun sa ibabaw mga kababayan. Wait nga lang, pakita ko sa inyo. Tuwing tutukuyin yung pangalan ng isang senador, hindi may iwasan talagang haplusin tong aso. Oh. Ayan oh, mga kababayan, kita nyo ba yung aso sa lamesa? Yung aso na statwa. Anyway, tuloy pa natin. Sorry na po. Tinutulad niya daw dito sa ano. Sorry na po. Sa senador. Hindi na maulit. No? Hindi na maulit. Ang babait yan eh. Mababait yun. Oo. Pero may nag-comment din dito. Pabalikin daw yung nag-explain ng stars. Talaga ah. Oo, gawin na raw 5 alas. Apoy na. Tumakbo sa staircase. Ibo nyo! Nako. Sabi. We can see right through you. Tumakbo, maripas, papuntang staircase. Marami pa kaming ganyan. Parang hindi pa tapos yung balita. Ginana ka ni Alan. Kumagan siya kay Doc Ginto. Hindi pa pala tapos. Grabe no? Sige, sige. Oo. Kaya, doon na lang sila mag-vice chair. Doon na lang sila maging mayor. Oh! Sa loob. Doon na lang sila. Wag na sa Senado. Yung kakaunting natitira na integridad, na respeto sa Senado. No? Kung yan ay hindi mababago next week, ay tuluyan na yung pulbos. Oh, di ba? Kita nyo mga kababayan, eto maliwanag to ha. Pakinggan nyo mabuti. Yung respeto at paggalang sa Senado mga kababayan, pag hindi na bago yan sa bukas, di ba? Ano bang araw ngayon? Linggo, no? Yan. Pag hindi na bago yan bukas at meron pa sila mga panibagong drama at pakulo, maniwala kayo, mapupulbos ng Senado. Hindi na yan kayang ibalik kahit anong gawin ng kahit sino. Yeah. Kaya tapusin na yung mga yan, talusin na yung mga yan, ipakulong na. Kaya dapat talaga bukas mga kababayan magkaroon ng palitan po sa Senado. Magkaroon mga kababayan ng replacement at palitan itong si Alan Peter Cayetano. Kasi hanggat hindi napapalitan yan, walang matatrabaho ang Senado, papunta sa kangkungan ng Senado. Gulong na yan! Mga kurakot, kulong na yan, mga kurakot. Yun. Okay na? Okay na mo. Ito, usapang Pokemon na to ha. Okay mo. Hindi mo na, sabi ko, Pokemon lang ginanya. Hindi mo na yun. Parang yun yung pala, ni Shelo Magno, yung tax ng inang mo. Di ba? With the MTRC. Pokemon! Nervyoso eh. Kinakabahan. Alam natin ang tama at nalimutan ang ating mga tenga. Ano bang worst case na mangyayari? Di sasara ito. Ibalik tayo sa lansangan. Di ba naman? Kaya nga. Nakabarang sa tambayan, sa karinderya. Sana lahat ng gumagamit ng Pokemon, pinapauwi at Yan, diba? pinapasa. Sarap nung fishball sa Sunken Garden. Manglaris. Pakinggan sa mataas na kapulungan. Doon tayo sa
lansangan. Yan. Tama. Formal ko na tinatapos yung Bardagulan. Sinusubukan tapusin kanina. Tapos may buwelo ko lang. Yung Herman Cup yan, hinapon siya. Kaya nga mga kababayan, ito, kata natin dito ha. Kaya ako naniniwala ako na kapag walang nangyari bukas, kasi 'di ba bukas ang gagawin ng majority, isusulong ulit nila yung teleconference. Talagang ipipilit po nila yan mga kababayan para po sa mga kaaliado nila na posibleng makulong. Katulad ni Jinggoy, Bato de la Rosa, Joel Villanueva, Chis Escudero, at netong syempre yung nagsusulong na si Rodante Marcoleta. So ngayon, kung hindi pa rin mababago yan mga kababayan at talagang ipipilit pa rin nila yan, maniwala kayo, ang Senado papunta na sa kangkungan yan. Mas lalo pang babagsak ng matindi ang imahe niyan. Di ba baka nga magulat na lang tayo isang araw, yung taong bayan nasa harap na ng Senado at pinapasara na ang Senado eh. Di po ba? Gugustuhin ba yun ng mga senator? Kaya dapat ngayon pa lang baguhin nyo na yung mga style nyo dyan sa loob ng Senado. Di ba, ipakita nyo naman yung pagiging makabayan ninyo, hindi yung pagiging garapal ninyo na inuuna ninyo yung mga interest ninyo. Di ba, pinapasahod kayo ng taong bayan, kaya dapat mahiya kayo sa mga kababayang Pilipino natin. Para lang maibalik yung imahe ng Senado, dapat magkaroon ng palitan ng leadership bukas. Diba mga kababayan, at ako umaasa pa rin talaga na baka nga magkakaroon ng palitan ng leadership bukas. Di po ba? So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi ninyo? Hingil po sa usapin na yan. Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo. Hingil po dyan.